And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. A blessed Friday to all of us. Happy weekend once again to each one of us. And I believe that once again, you are excited for your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Our Friday episode is our episode for the leaders of the family, for every husbands and for every fathers. Magandang tanghali po sa ating lahat. And to our viewers, north, south, east, and west corner, a blessed noontime to all of you, and to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in, and I believe that God will bless us for today's episode. And if I'm not mistaken, ngayon ang huling biyernes. Ngayon po ang huling biyernes ng buwan ng Agosto. Ang susunod na biyernes, yan na. Marami na lumalabas na nakalabas na ang mukha ni Jose Marie Chan. Yan. Kumakaway na, kumakatok na, at talaga naman, meron ngang iba, may nagsisimula ng nagbabago ng lyrics eh. Well, anyways, again, bago natin pasukin ang September, let's once again go to our topic na siyang patuloy nang magpapasaya po sa ating. Shoutout ulit sa lahat ng mga fathers, leaders of the family, sa lahat ng mga asawang lalaki, usapang lalaki na naman po tayo. And ako'y naniniwala na ito'y patuloy na magpapalakas at magpapatibay sa atin sa ating pamumuhay bilang leader ng ating pong pamilya. And of course, shoutout to my family, kay Ma'am Yang, hello babe. And of course, to my two boys, Daniel and Isaac. And of course, kasama ko po dito every Friday are my co-host. Wala pong iba kundi si Sir Noel and Sir Rudy. Magandang tanghali sa inyo, Sir. Bati muna tayo, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon na nagkasama-sama po tayo sa programang ito. At binabati ko po ang ating mga masugid na taga-subaybay, no? Yung mga mission pastors po natin. Nandiyan na po sila Sir Rick, no? Nandiyan na. Magandang umaga po. Tanghali po Sir Rick Belmonte, at gayon din po sa kanilang may bahay si Ma'am Tang at saka si Mama Nelsa Joy, si Nanay Joy. Magandang tanghali po. And of course, sa aking area, binabati ko po West Bank family at ang aking pamilya, si Sister Cynthia. Magandang tanghali sa iyo, at ang aking mga anak, si Pauline, Tricia. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. At gayon po, wag po kayong alis dahil maganda po ang ating tatalakayin ngayong tanghaling to. Salamat po at magandang tanghali po. Amen. Sir Rudy. Amen. Magandang tanghali po muli sa atin lahat. Magandang tanghali kay Pastor Hill at gayon din sa lahat ng mga pastor na nanonood sa atin. At syempre, sa aming area po, sa Makati Central Family, magandang tanghali sa inyo, lalong-lalo na sa mga nanay at mga tatay, mga kapatid. At syempre, sa nag-iisa kong asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. Sama mo sa panonood ang ating mga anak para maging sila ay matuto rin. Amen. Amen. Alright, so ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong topic, going back to our topic, keeping the excellent spirit in the family. The importance of keeping the excellent spirit in the family ay ito yung isa sa pinakamahalaga. Kung pag-uusapan natin yung halaga po nito, bakit ito mahalaga? Dahil ang sagot nila ay sobrang mahalaga. Yeah, you see, amen. actually, there's no answer for it. It's actually used as a statement. It is important to keep the excellent spirit in the family. Yan, alam nyo, matagal na natin pinag-usapan to. Marami tayong mga pinag-usapan sa mga bagay na ito. Most of the time ay ating pong diniscuss din dito, avoiding the negative spirit in the family. Napaka-importante po niyan. Because sabi ko nga sa inyo, if we're going to avoid the things that will affect the excellent spirit of our family, ay patuloy nating makikip. Pagka in-avoid, meron kang makikip. Ganun lamang po yan. Napaka-importante po yan. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pagtatapos natin, ang nais namin pagdiinan dito ng pansin ngayon at what we're going to give emphasis sa topic natin ngayon ay yung the blessing of keeping the excellent spirit. The result of keeping an excellent spirit in the family. Anong resulta ba yan? Anong magagawa nito sa pamilya natin? Anong magagawa nito sa ating relasyon, sa ating
relationship sa pamilya, sa family relationship natin, anong magagawa nito, anong maidudulot nito, at saan tayo nito dadalhin. Napakaganda nito because most of the time, sabi ko nga, hindi natin kasi nakikita, kaya tayo nag-aalangan, no? Kaya tayo nagkakaroon ng pag-aalangan sa bagay na ito. It is because of the reason, no? It is because of the reason, kaya tayo nagkakaroon ng pag-aalangan na gawin ang bagay po na ito. Ito po ay sa kadahilanan na hindi kasi natin alam kung ano yung dulo. Yeah. In fact, hindi natin nakikita kung ano yung dulo. And the truth is, hindi rin natin binibigyan ng chance na makita yung dulo. Of course, we're not God. We cannot see the future. But as far as the Bible is concerned, yan ang kagandahan sa Rudy Sir Noel sa salita ng Diyos. Amen. Yeah, You see, amen. ibinibigay niya sa atin kung ano yung dulo. Yeah, amen. Kapag Amen. binigyan ka na ng pangako ng Diyos, like for example, katulad ng sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Magkakaroon ka ng prosperous living. Yes. Successful Amen. living. You see, hindi mo na kailangang hanapin kung anong klaseng success yun. Basta sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos, na pagkasama mo ang Diyos, you see, going back to that verse, pagkasama mo ang Panginoon sa iyong pamilya at hindi ka hihiwalay sa salita ng Diyos, you see, you will have the prosperous and successful living. Yeah, You amen. see, of course, ang gusto kasi natin minsan ma-visualize na future pag sinabing success for our family, success for our family, eh nandoon lahat ng pangailangan natin sa mundong ito. You see, we cannot deny that fact. Brethren, yan ang nangyayari po sa buhay natin ngayon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, paano sabihin natin, Sir, hindi naman po ganyan, yung ganito. Talagang i-deny natin lahat. Pero sabi ko nga, the question is, if that is not our main priority, and why is it that God and His Word and His work is always secondary? You see, yan lang naman po yan para mahuli natin kung ano, kung ano ang katotohanan sa ating spiritual life. I-check mo kung ang Diyos, salita ng Diyos at gawain ng Diyos ay secondary sa iyo at hindi yan kailanman priority. Ibig sabihin, your spiritual life is never your priority. Amen. Masakit man yan tanggapin, like I said, usapang lalaki ito. Let's have that excellent spirit on receiving the truth and being honest within ourselves. Yeah. Hindi rin naman po namin sinasabi sa inyo na hindi po kayo magtrabaho. No, we are commanded by God to work. You see, ito po, trabaho po ito. You see, this is our ministry to God. And binubuhay kami ng Diyos ayon sa kanyang gawain. You see that? Now, kaya ko na po sinasabi sa inyo because ang principle ng Biblia na no work, no eat is applicable. Hindi po namin sinasabi. Pero, ang nagpapasama lang sa panahon natin ngayon is that mas napapriority na natin ang isang bagay na secondary lang sa Diyos. Yeah, amen. You see, pinakita ko lamang po sa inyo yan kung bakit, pinakita ko lamang po sa inyo yan as an illustration, mga kapatid, para ma-check natin ang sarili natin, ano ba talaga ang priority natin. You see that? The reason kung bakit ko rin po sinabi po yan, because we are expecting blessing if we obey God's commandment. Amen. It's a truth. Totoo po yan. Ine-expect po natin yan. Most of the time, we are expecting and we are looking forward doon sa blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. Pero sabi ko nga po sa inyo, most of the time din kasi, ang blessing that we look forward, ang inaabangan natin na blessing is not the spiritual, but primarily for the physical. Yes, sir. Amen. You see that? Kaya nga po, ilan sa atin ang nag-look forward sa blessing na pag sumunod tayo sa sinasabi ng Biblia ay maaayos ang relationship ng ating pamilya. Amen. Ilan po sa atin ang nagkaroon na tumingin tayo sa, tinitingnan natin yung blessing na ibibigay sa inyo, parating na blessing na ibibigay sa inyo Diyos. In-expect natin na yung blessing na yan is a good relationship of the husband and the wife. You see? Ilan po sa atin, to be honest, fathers, leaders of the home, ilan sa atin ang nag-look forward, alright? Ilan sa atin ang nag-look forward sa blessing na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon that is more on spiritual than physical. Right, amen. Di mo ba? Minsan kasi pag hindi nakikita ng ating mata, hindi natin ma-count as blessing. Yeah, that's Hindi right. sa atin matimbang as blessing.
Even yung kapayapaan sa pagtulog natin sa gabi, hindi natin kinakount as blessing. That's right. Amen. Come on. You see that? Illustration lamang po yan, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, yun na lang makauwi ka ng maayos mula sa trabaho po ninyo. That's Hindi true. natin makount as blessing. Yeah, amen. You see, Amen. the simple things na may kinalaman sa ating spiritual na pamumuhay, hindi na natin ito nabibilang as a blessing. Yeah, amen. You see, we do not look forward. Kaya nga sinasabi ko po ito sa inyo, bakit ito po ang dinadala ko po sa inyo ngayon? It is because of the reason. It is because of the reason. Kaya ko po ito dinadala sa inyo ngayon, mga kapatid. It is because of the reason na kaya yung pag-keep ng excellent spirit has become, let me say, I'm not sure if this is the right word for it, but later on, God will give it to me. Na sinasabi ko, mga kapatid, na yung ang pangyayari, mga kapatid, is that yung pag-keep ng excellent spirit, it seems like wala tayong maaasahan na kapalit nitong pagpapala. Yeah. Amen. Ulitin ko, lilinawin natin, mga kapatid. It seems like keeping the excellent spirit, ang balik niya sa atin na pagpapala, we cannot count it or we do not look up to it as a blessing. Yeah, that's We right. Amen. do not look onto it as a blessing. Ano yun? Let's say, alright, dahil pinag-uusapan na po natin yun, this is the last part ng ating pong topic. Pinag-uusapan natin yun is keeping the blessing or the result of keeping an excellent spirit. Anong result ang mangyayari if we keep the excellent spirit? Blessing. Right. Anong Amen. blessing ang tatanggapin natin? Good relationship. Amen. With our family, with our wife, with our children, and primarily with God. Amen. You see, That's true. the blessing of keeping an excellent spirit. You see, now, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid. It's because, tinan niyo po, ang nangyayari, mga kapatid, di ba? Ano po yung balik? Halimbawa, yan yung, ako'y naniniwala sa Rudy Sir Noel, ito yung isa sa pinakamagandang blessing or result of Yeah, keeping amen. an excellent spirit. Ano yun? Yung pagkakaroon ng good relationship ng ating pamilya. Amen. You see that? Pero sabi ko nga, ano po ang nag-hinder sa atin sa good relationship? Kaya nga tinan nyo, fathers, no? Let's be wise on this. Let's have God's wisdom on this. Kahit anong kayod ninyo, wala pa rin kapayapaan yung tahanan ninyo pag nadadatnan ninyo. Yeah, that's true. Amen. I'm not in your homes. But I can tell and I can see, and it is a reality, na pag bumating ka, marami nagtatrabaho ngayon na mga leader ng pamilya. You see, pagkatapos magtrabaho, uuwi sa bahay, hindi madadatnan yung anak, or uuwi yung anak na wala man lang ginagawa, walang peace. Let me just say, there's no peace inside the home. Nag-aaway yung mga bata, yung pag-uwi ng bahay, sasalubong sa'yo, bunganga ng misis. Yeah, amen. You see that? So, ano sabi? Kumakayod ka, ha? You see? Ginawang priority yung mga pangangailangang pisikal. Pag-uwi ng bahay, walang good relationship. Not only in the family, but even in the Lord or with the Lord. Yes, sir. You see that? Na kaya ko po sinasabi yan, binibigay na illustration yan sa atin, mga kapatid. Kasi sabi ko, yun ang alang uuwi ka eh. Na maayos at masaya yung madadatnan mong pamilya, it's a blessing. My question is, nakikita pa po ba natin yan na ganyan ngayon, mga fathers? Yeah, amen. Come on. You see? Na kaya ko po sinasabi yan kasi minsan, akala natin, akala natin dahil yan sa pagpapagal mo, sa iyong pagpapagal mo, sa iyong pangailangang pisikal ng iyong pamilya. Kaya nandoon yung saya ng pamilya. No, lahat yan. Kahit, masabi ko nga sa inyo kanina, kahit paanong kaya nyo kung wala ang excellent spirit in the family, tandaan nyo po, mga kapatid, uuwi kayo ng walang kapayapaan sa bahay. Yeah, amen. You see that? That's Now, true. kaya ko sinasabi po yan sa maraming, sa bawat isa po sa atin. It's because, let's face the reality. You see, let's face the reality. Itong ginagamit mo natin talata, itong bago tayo dumako sa ginagamit natin talata, ito pong pinag-uusapan natin. Let's avoid excuses.
Yeah, You see, amen. let's avoid excuses sa topic na pinag-uusapan po natin. Huwag po tayong let's not duck. Okay? Ibig sabihin, huwag nating ilagan kung tayo man ay tatamaan. Bakit? That's It's true. because of the reason we are after the result of keeping the excellent spirit in the family. Yeah, amen. Alright? Kaya maganda po itong, maganda po yung sinasabi po ng Biblia po dito eh. Kaya nga, inuulit ko po sa inyo, it is the excellent spirit that will bless our family. The result of keeping the excellent spirit is blessings that will pour out sa ating pong pamilya. Yeah, amen. You see, Amen. mabubuksan yung pagpapalay. Yeah. Mabubuksan. Mabubuksan yung pinto ng pagpapala para sa atin pong pamilya. Amen. Alright? Sir Rudy, baka may gusto mo muna Amen. masabi sa bagay na. Yes, sir. Thank you, Sir Jao at Brother Noel. Yes, Magandang sir. tanghali sa'yo. Di Magandang kita nabati kanina, pare. Magandang Oo, tanghali at, sa'yo. na-miss kita. Yeah. At Amen. the blessing of keeping the excellent spirit in the home. At ito yung pinakamaganda ron eh, pampinali. Sabi nga ni Sir Jao, hindi naman tayo omniscient. At sabi nga, hindi natin nakikita rin kung ano yung mangyayari. Ganun ka, hindi tayo Panginoon eh. Yeah. Para masabi natin na natatanaw na natin ang maaaring mangyari. No, lalong-lalo na yung mga nais ng Panginoon sa atin. Pero ang maganda nito, meron tayong tinatawag na vision eh. At sapagkat meron tayong pattern na sinusundan. Amen? Yeah, amen. So, ako, sabi ko nga, sa pagsunod ko sa gawain ng Panginoon, sa pagsunod ko sa utos ng Panginoon, ay hindi ko naman nakita talaga yung yung tinatawag na yung ganda ng mangyayari. Hindi yun ang ipinakita ng Panginoon sa akin. Aha. Ang ipinakita sa akin ng Panginoon, kapag hindi ko sinunod ang kanyang salita, ay yung kapahamakan na naghihintay sa akin. Yeah. Mas klaro, mga kapatid, mas klaro po sa aking pananaw yung bagay na yun. Yung kapahamakan na naghihintay sa akin kapag hindi ko sinunod ang salita ng Diyos. At lalong-lalo naman, yung kapahamakan kapag hindi ko pinanatili yung pagkakaroon ng excellent spirit sa loob ng aking pamilya. Yeah, amen. Nakita ko na yan eh. In fact, sabi nga hindi ako Diyos. Hindi ko kaya mabasa ang lahat o hindi natin nakikita ang lahat. Yeah. Pero ang maganda, kung pananatiliin po natin na magkaroon ng excellent spirit doon sa loob ng ating pamilya, ay isang bagay ang sigurado na. Yeah, Ano amen. yun? Magkakaroon ng impact ito, Brother Noel, sa loob Totoo ng yan. tahanan natin. Totoo yan. Totoo yan. Magkakaroon to ng impact. May epekto talaga to sa ating mga anak. At gayon din, syempre, sa ating asawa. Aha. Kasi doon una may impact yan eh. Kumbaga sa doon una makikinabang. At syempre, makikita ng simbahan, makikita ng lipunan, at mismo ikaw na iyong sarili, mapapansin mo, ganito na pala ako. Tama yan. Di ba? Makikita mo may epekto talaga yan eh. Sabi nga ni Sir Jao kanina, pakikinabangan ng iyong pamilya, magkakaroon ka ng magandang relasyon sa iyong pamilya, at syempre, magandang relasyon sa Panginoon. Yan ang talagang mangyayari, mga kapatid. So, tandaan natin, mga kapatid, na anumang bagay na ating ginagawa ay lagi po yan may impact. At ang amen. pinakamaganda nito, positive na impact ang mangyayari sa loob na ating pamilya kung pananatiliin natin ang pagkakaroon ng excellent spirit sa loob mismo ng ating tahanan. Yeah. Kaya nga, masasabi ko na yan ay pribilehiyo at isang biyaya ng Panginoon sa atin. Bakit kamo? Tandaan natin na anumang bagay na ating gagawin o ginagawa natin ang mga bagay na yan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Tama yan. Amen? Yeah. At kung yan ay ginagawa natin, either sa loob ng pamilya natin o nasa labas tayo ng community, ginagawa natin ang mga bagay na yan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. So, yung pananatili ng pagkakaroon ng excellent spirit sa loob ng tahanan ay naglo-glorify natin ang Panginoon sa Tama bagay na yan, yan, mga tama yan. kapatid.
Amen, Brother Noel. Kasi mahalaga yung bagay na yun, na nauiintindihan natin eh. Yes, The moment kasi na nangyayari yung kalooban ng Diyos sa loob ng ating pamilya, ay natutuhan si Dihamak ang Panginoon dyan. Totoo yan. Bakit? Kasi pinapanatili mo yung pagkakaroon ng excellent spirit. Yeah. At ang maganda nito, mga kapatid, dahil nagkakaroon ng magandang harmony ang pamilya, may impact sa iyong anak, may impact sa iyong asawa. Yeah. Kaya, syempre, sa sarili mo, makikita mo, nagle-level up din ang iyong sarili. Tama Lalong-lalo na, nababantayan mo sarili mo, uy, meron na akong tinatawag na self-discipline Yan. Meron na akong tinatawag na self-control. Yun ang mahalaga, self-control. Kasi kung wala kang self-control, either sa loob at sa labas ka, mapapahama ka dyan. Totoo yan. Subukan natin maging mainitin ang ulo mo. Abay, sigurado, makaka-apekto yan sa loob ng tahanan. Baka yan pa ang makita ng anak natin. Yeah. Maging mainitin din ang ulo nila. Yeah. So, pag lumabas tayo sa labas ng ating tahanan, ganun din. So, may epekto. Kaya maganda na panatiliin natin yung pagkakaroon ng excellent spirit at sa bagay na yan, ay yung pagpapala, yung blessing. Alam mo, kapatid, pinag-usapan na naman yung blessing. Blessing na naman. Hindi ka nauubusan dito. At lalong hindi rin ako yan. Totoo yan, Sir Rudy. Alam mo, napakahalaga na talagang mapanatili natin yung excellent spirit sa loob ng ating tahanan, Sir Rudy. At ang excellent spirit, mga kapatid, ay nagmumula lamang yan sa Diyos. Hindi mo yan makukuha sa mga material na bagay o sa mga temporal na bagay. Hindi mo yan hindi po kasiguruhan na mayroon kang magandang hanap buhay, matatag na hanap buhay, na ibibigay mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya, hindi mo sila ginugutom, ay hindi katiyakan yan na meron kang excellent spirit sa loob ng iyong tahanan. Kasi, alam niyo mga kapatid, kaya nga sabi nga rito ng Bible na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, bawat isa sa atin, Sir Rudy, ay may pangangailangan. Tama. Amen, at, brother. Wala naman, katulad ng sinabi ni Sir Jao na kanina, hindi po natin sinasabi rito na huwag kang magtrabaho. Yung. Amen. Actually nga, ang Biblia po ay kontra sa mga tamad na tao. Tama. At makikita mo mga kapatid, it's a matter of choice. No? It's a matter of choice. Ano ba ang pipiliin natin? Yung material na bagay o yung eternal na bagay na kung saan pag niluwalhati natin ang ating Panginoon, yung mga material na bagay ay dadagdag na lamang yun. Sumusunod na lang yan sumusunod. Alam nyo, yun ang hindi, yun yung hindi po nakikita ng bawat isa sa atin. Yung kung kanino ba nagmumula ang mga material na bagay. Oh, yeah. Sino ba ang may-ari ng langit at lupa? Actually, dyan nakapokus ang tao, kapatid, sa material na bagay. Oo, yan. At hindi lang at yun yung isang, sinasabi nga, yun yung isang dapat natin malaman na ano ba talaga ang priority natin sa buhay natin. Yung trabaho ba natin? Binibigay na natin lahat ng ating kalakasan sa ating trabaho? O yung nagbigay sa atin ng trabaho? At yung nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay makapagtrabaho. That's right. Napakasimple lang, Brother Rudy, no? Lahat yan ay ang pinakapangunahin na pangangailangan natin, mga kapatid, ay ang magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Minsan kasi, may mga nagsasabi, kaya nyo lang nasasabi yan kasi wala kayong ginagawa. Yun yung mga kataga na kung saan kaya nyo lang sinasabi yan ay dahil mga kapatid, tatandaan natin lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ay hindi natin pwedeng angkinin. Yan ay biyaya lamang ng Diyos at yan ay pinagkakatiwala lamang sa atin ng Diyos. At kung hindi natin alam kung paano natin, Sir Rudy, pasayahin ang Diyos sa ating buhay. Palagay mo kaya pagpapalain tayo ng Diyos? Yun. Alam mo, Brad, eto sa akin, sa ganang akin, yung pinag-aabalahan, tulad ng sabi ng iba, abala, wala akong time, kaya mismo nga sa pakikinig nitong programa natin, yung iba wala nakakapanghina. Dahil
tawag dito, passive na lang ang iba eh. Tama. Hinahanap ko nga yung mga miyembro ko sa area ko eh, kung nasaan sila eh. Shout out Makati Central Family. I feel Amen. you. I feel you. Oh, ay, salamat kapatid. Kasi nga, yun nga, Sir Rudy, ang kanilang, yung focus nila ay wala sa eternal na bagay, kundi nakafocus sila sa material na bagay. Yun. Kaya nga napakasimple lang ng arithmetic nito, mga kapatid eh. Para pagpalain ka pa ng Panginoon, pasayahin mo ang Diyos. Yun. Di ba mga ganun, mga simple. Kaya nga, minsan nakakalungkot dahil syempre, nais man natin, Sir Jow, Sir Rudy, nais man natin sila matulungan sa pamamagitan ng programang ito, ay talagang minsan, hindi mo rin talaga katulad mo na tumataas ang sugar mo. Oo nga wala kang makikita ka na. Buti napansin mo yan kapatid, di pa napapansin ng kumaring Sheila ko yan eh. Brother Rudy, kasi Brother Rudy, yun nga, hindi nga sila marunong tumingin ng ano ba talaga ang pangunahing pangangailangan natin. Yun. O sige, bigay mo ang buong kalakasan mo sa iyong trabaho o sa paghahanap buhay. Kung bukas makalawa, kuhain ka na ng Diyos. Yun. Yeah. Alam mo kapatid, isang bagay lang ang aking pinakamimithi. Yeah. Kung bakit patuloy kong ginagawa o nais kong mapanatili yung pagkakaroon ng excellent spirit sa aking sarili at maging sa loob ng tahanan namin. Yeah. Sapagkat ang nais ko ay makuha ko ang pabor ng Panginoon. Tama yun. Yun Kasi ang yun ang pinakamahalaga. yun ang pinakabuod eh. Yeah. The moment kasi na makuha mo ang pabor ng Panginoon, ay everything is okay. Yeah. Walang Tama yan. bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon. Tama Basta yan. makuha mo lang ang pabor. Tama Mangyayari lamang yan. Sabi ko nga, kung pananatiliin ko magkaroon ako ng excellent spirit at mapapatunayan ko yun kung patuloy kong susundin ang salita ng Diyos sa aking buhay. At patuloy na paiiralin yan mismo sa loob ng tahanan. Yeah. Kaya talagang ano yan eh. Ang tawag nga natin dyan, yan, isa sa blessing, Yeah. protection ko yan. Yeah. Amen. Protection ko yan. Yung hindi ka lang magkasakit, Ay, Brother Rudy. Brother, totoo yan. Yung paggising mo, nasa loob ka ng tahanan. Totoo yan. Wala ka sa brother. hospital. Totoo yan. Ay, Lagi kung ko lagi natin Alam mo, Sir Noel, Sir Rudy, ito minsan, masakit man ang dating sa atin. Pero sabi ko nga, dito natin makikita yung spiritual maturity natin. Yeah. Yeah. Fathers, leaders of the home. Fathers, kayo po yung kausap namin dito. Tinan niyo po ito. Minsan, kayod tayo. Grabe tayo makakayod. Yeah. Hindi na natin napapriority ang Diyos. Even Yeah. yung ganito, sabi mo nga kanina, Sir Rudy, even yung mga programang ganito, passive tayo. Passive talaga yan, alam naman natin na kahit mga biyahe kayo, you can play the program. Yeah, amen. Yung iba nga sa inyo, nagla-live pa kayo eh. Oh. Yeah, yung iba amen. nga sa inyo, nilalive nyo yung biyahe nyo eh. Totoo yung iba yan. pa nga sa inyo, nanonood kayo sa YouTube. Iba nga sa inyo, nagpapatugtog eh. Yeah. Naalala ko yan. lang, shoutout kay Sir Ricky Flores habang nandoon yan sa kanyang at kay Sir sa Southeast, si Sir driver. Security. My goodness, nakalimutan ko. Nasa itsura yung mukha niya. Oo nga eh. Mamaya, mababanggit. Nakalimutan natin eh. Sige, Lagi sige, nilang sige. piniplay yan. Oo. Piniplay nila yung mga programa natin. May nagtatanong sa kanila. Sabi ko sabihin, may mga tao na passive at may mga tao na hindi. Alam niyo, sabi ko sa inyo, tinan nyo papakita ko po sa inyo mga kapatid. Masakit man to para sa mga fathers. Pero kung lalaki tayo, tatanggapin natin to na may katinuan at punong-puno ng isip. Yeah. Tinan nyo po eto po yung minsan grabe tayo mga kayod na secondary na lang ang Diyos. Tama Pero yun. hindi naman tayo ganun kalaki magbigay. Tama. Ayan, I'm no? not talking about the amount, Yeah. Yes. I'm talking about sa tamang pagbibigay That's ng right, tithes and brother. offerings. That's right, brother. Okay, sana kung yung kakayurin mo, dahil ang priority mo rin sa pangkayod mo, may maibigay kang tithes and offerings sa Diyos. Pero hindi rin naman. Yeah. You see that? Alam nyo, sinasabi ko po ito mga kapatid because let's face the reality. Kasi sabi ko nga sa inyo last time, what we're trying to avoid here, yung, alam nyo yung matanda na tayo pero pinagluloko pa tayo ng diablo. Yun. Yeah. Amen. Amen. Because alam naman na natin sa Rudy, Sir Noel, na pwedeng hindi tayo lokohin eh. Tama yan. Alam natin Amen. yun. Alam Totoo natin, yun. let's be honest. Alam Yeah. natin. Ang ilagay lang po natin sa isipan natin, patanda na tayo. Tumatanda tayo. May hawak tayong pamilya. Yeah. Kasi tayong lalaki sa tayo. Tapos papayag pa tayo na pinagluloko tayo ng diablo sa ugali. Yun. Paglalaroan ka ng diablo sa negative attitude. Paglalaroan ka ng diablo sa mga, alam ko to, isang bulong ko lang dito ng kahit nakasinungalingan, maapektuhan to kagad eh. Yeah. Alam That's niyo yung mga right. ganon, you see fathers, kaya ako sinasabi yan sa inyo because
let's face the reality. By doing all this, by being like that, hindi natin mapapanatili, not only that we cannot keep the excellent spirit in the family, but also, hindi na rin natin napapapasok yung blessing sa pamilya. Totoo yan. Tuloy mo, sir. Yan ang sabi niyo. Yeah. Alam mo, kapatid, napun ako. Yeah. Flor Solomon, Ronald Manguera, malalayong lugar, pero nanonood. Salamat sa Panginoon kasi yung distance hindi problema eh. Hindi problema. Pero yung ano rito, yung pangit dito, kapatid, kung sino pa yung nandito lang sa Pilipinas, lalo na yun, nandyan lang sa Palar at sa Mandaluyong, siya pa yung wala eh. Isama mo na yung Taguig. Yung buong Pero, Taguig. Sir Rudy, papakinggan natin yung sinasabi ni Flor Solomon from Japan nito. Kung sabi rito, pag may excellent spirit ka, laging may pagpapala ka po. Totoo naman yan. Kita mo? Siya na nagsasabi, di ba? Damang-dama ng mga kapatiran ang merong excellent spirit. Nadadama nila, napapansin nila ang mga pagpapala. Bakit? Kasi andun ipinakikita agad ng Panginoon at hindi sila manid sa bagay na yan. At saka hindi natin... Ito pa, maganda to sinabi dito ni Ma'am Tang. Sa daming fathers na pino-forwardan ko ng link pag Friday para sana makabakinig sila sa mga importante at mahalagang lessons para sa ikabubuti ng pamilya at sa sarismo nilang paglago. Pero sa totoo lang, ang ratios at mga tumutugon, sir, ay 1:20 po. Kalungkot po talaga. Yung Akalain niyo yan. Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor eh. Di hamak pag nag-Women's for Christ, mas marami talagang tao. Ay, Totoo. Actually, I'm excited for that na. kahit ito, sabi ni Ma'am Seni, at tingnan mo, Ma'am Seni Villaranda, maganda yan. kung pasayahin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, promise ng Diyos na madali kang makakahingi ng pabor. Kasi alam ng Diyos ang mga needs natin. Kung may, abide. Ayun, no? Yun. Abide na may consistency. Yun. Yung kaya nga, yun ang susi sa lahat, sa susi, Sir Rudy, ay ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Alam mo, talagang linggo-linggo, araw-araw, talagang tinataniman tayo ng salita ng Diyos sa ating church, no? Kaya busog na busog tayo eh. Wala tayong dahilan kung bakit magiging malnourished spiritual tayo. Ang talagang pinaka-point dito ay yung pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. At yun nga yung sinasabi mo, Sir Rudy, yung safety ay sa Panginoon. Amen. Ay, Protection yan totoo naman di ba? Protection talaga at sabi nga ni Ma'am Flor ay ang pagpapala ay ay laging naririyan kapag sumusunod sa Diyos. Totoo. No? Kaya nga, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, siguro, napapanahon na. No, napapanahon na, malapit na naman mag-2024. Pero ano ba talaga ang priority natin sa ating buhay? And of course, paano ba natin may encourage yung ating pamilya na magkaroon din sila ng excellent spirit upang ang bawat isa sa atin ay makapaglingkod na may kasiyahan sa Diyos. Kaya kasi mahirap kasi kung ang nakikita sa atin ng ating mga anak, ang priority natin yung material na bagay, yung temporal na bagay, at nagiging secondary na lamang yung spiritual na bagay. Mga kapatid, hindi po natin kayang bilhin ang excellent spirit sa ating buhay. At yan lang ay magaganap pag talagang magkakaroon tayo ng excellent spirit kapag may maayos tayong relasyon sa Diyos. Kaya nga, sabi mo kanina, Sir Rudy, maraming paraan. Maraming paraan. Ako, sinasabi ko ito kasi ito ang ginagawa ko. Baka gusto nyo rin gayahin, pero kung ayaw nyo, hindi naman sa pilitan. Alam nyo mga kapatid, kapag meron akong ginagawa, sa dami ng preaching ng ating mahal na pastor, no? Especially kapag linggo, na kung saan hindi ako nakaka-focus ng mabuti sa mensahe ng ating mensahe ni Sir Jow, sa mensahe ng ating mahal na pastor. Alam mo kung anong ginagawa ko, Sir Rudy? Umaga pa lang piniplay ko na yan. Nagse-service ako Monday. O talagang ano man ang aking ginagawa, naglilinis man ako ng bahay, piniplay ko yung preaching. No? Sige. At saka, mapunta man ako ng Cavite, maglilinis man ako sa bakuran doon, yung preaching pa rin ni Pastor. Yun ang aking laging pinapakinggan. Bakit?
Kasi yun yung bagay na kung saan alam ko na makakatulong sa akin at sa aking pamilya na magkaroon kami ng maayos na espiritu. Hindi ko naman sinasabi na may maayos akong pamilya, no? Hindi ko naman hindi ko pala sinasabi na mayroon akong perpektong pamilya. Pero bilang isang leader ng tahanan, ay ang aking inaasam-asam ay yung magkaroon kami ng maayos na relasyon sa Diyos. Yun amen. yung aking pinapakita doon ng aking, hindi man nagsasalita ang aking anak, pero nakikita nila talagang nakikinig ako, wala akong, mahirap kasi sa atin, kapag wala tayong ginagawa, nagbababad tayo sa social media. Yeah, amen. Na kung saan yung social, itong cellphone na ito, ang dami ng pangaral ng ating mahal na pastor na hindi mo na disiplina ang iyong sarili sa paghawak ng cellphone. Ito yung bagay na umaagaw ng oras natin sa loob ng ating brother. tahanan. That's Kaya nga right. dapat, panahon na mga kapatid, para baguhin natin yung priority natin sa ating buhay. No? At hindi naman madamot ang Diyos pagdating sa pagpapala. Amen. Ako, subok ko na yan. That's right. Subok ko na ang Diyos ko. Hindi mo ako kayang linlangin pagdating sa pagpapala. Kaya nga kahit maghapon tayo, mag-usap. Amen. Patungkol sa pagpapala ng Diyos. Hindi ka mauubusan dyan. Hindi ako mauubusan. Kitang-kita ko ang kamay ng Diyos. Amen. Pero kita mo, sa lahat ng panahon ay tinitignan ko kung paano ako makakapuntos sa Diyos. That's right. In return Brad, napapansin ko nga yan eh. Kasi tingnan mo mula sa Cavite, papunta dito, all the way, mantakin mo yan, may ginagawa ka doon, pero talagang dahil may programa, talagang bumaba ka para lang dito. Tama At yan, ako, Brad, yan ang ano doon eh. Kasi may, alam mo na ito ay responsibility natin at maliban doon, makakapuntos tayo. Yun ang pinaka-the best doon. Makakapagbigay ka ng kasiyahan sa Diyos. Oo. Alam niyo, hindi po kasi natin kaya langin ng ating Diyos. Alam mo, Totoo Brad, yan. eto, meron akong napuna dito sa lahat ng mga viewers natin, mga kapatid. Yung mga tatay, sila at sila pa rin. Napansin nyo ba yan? Si Brother Donald, Tito, Hindi naman Ronald, hindi Tito ang pangalan niyan. Tito, Ronald Mangger. Cristito. Cristito ba yan? Cristito yan. Yan ang mga Tito madalas kong makita dito, mga kapatid. Cristito yan. Oo, tapos andyan yung mga pastor, andyan din. Yan. Pero kadalasan talaga, marami rito yung mga, yung mga nanay. Nanay. Pero kung mapapansin po natin, yung paggawa ng mabuti at pagpapanatili ng excellent spirit ay talagang practice din talaga eh. Tingnan mo, dahil na-practice nila na tuwing alas 12 ay si Sir Andy, lagi natin suki yan. May Baptist lunch ay nakatutok agad. Pero tingnan mo yung iba, nasanay kasi nawala, kaya lagi na lang din wala. Napansin mo kapatid. Pero tingnan ninyo, sino yung mga merong magandang testimony na nakikita at ibig ko sabihin, andoon yung nakukuha nila yung pabor ng Panginoon. Sila yung mga tumutok at talagang pinahalagahan yung ganitong klase ng programa. Amen. Kasi tingnan mo kapatid, pansin ko lang napakaganda ng programa ng simbahan natin, pero talagang hindi ko alam ano pa ang gusto nila para sila ay manood. Ang matindi nito, napansin ko kapatid, hawak na nila ang cellphone nila, pero nakatutok sa YouTube, sa Facebook, sa halip dito, i-permis dito sa atin, wala pa ganun-ganon Aapat ang anak niya, katapos yung isa lang ang nanonood. Abay, wala, mababa talaga ang alam niyo, napakaganda rin, Sir Rudy, yung prinsipyo ng ating mahal na pastor. Ang bawat isa ay pwede natin maging teacher. Yun, tama, amen. Sa lahat ang bawat isa, pwede tayo makakuha ng aral mula sa kanila. Yes. No? At napakaganda rin yung sabi rito ni Sir Andy. Sabi rin ni Sir Andy, Amen, Sir Noel. Having a good and healthy relationship with God is even more good than having
an excellent internet connection. Yun, tama. Yan ang pinakamahalaga. Yan, napakaganda po. Sa lakas, alam mo, sa lakas ng internet, Yeah. kaya pambihira, tingnan mo, sobrang lakas ng internet, kung ano, saan-saan, Saan sila nag-i-scroll? saan-saan na-scroll, kung ano-ano tinitingnan. Totoo yan. Pero pambihira yung hina ng espiritu. Yung tuloy relationship, pumipin- yung connection natin o sa yung Diyos. connection sa Diyos. Yun ang ay, nawawala. bihira, yun ang Oo. nawawala eh. Oo. Totoo Kaya- yan, kapatid. Panahon na. Gising na. Tama. Gising, mga Kaya kapwa sa natin. lahat po ng mga nanonood sa atin dyan, lalong-lalo na sa mga tatay, tutukan natin ang totoong pangangailangan ng ating pamilya. Tutukan natin. Panatilihin po natin na magkaroon tayo ng excellent spirit sa loob ng pamilya natin at patuloy natin tatamasahin yung biyaya na dulot ng pagkakaroon ng excellent spirit. Tama Kaya yan. nga sabi ko nga, nabanggit ko kanina promotion, protection. Ngayon banggitin ko yung promotion. Amen. Alam mo kapatid sa mga aware na mga nagtatrabaho o mga businessman o anumang bagay, tingnan mo, ang promotion saan ba nagmumula? Sa Panginoon. Yeah. Naging abala sa trabaho pero kinukonsider at talagang kinikilala ng mga taong may excellent spirit na ang promotion ay galing sa Panginoon. Totoo yan. At sabi ko nga sila tingnan mo, sino yung mga na-promote? Yeah. Oh, Yung may excellent yung spirit. may excellent spirit at patuloy na inilalagay ng Panginoon sa katanyagan, sa kaayusan, sa promotion na Yeah. kung saan nararapat, bunga na nakukuha nila yung pabor ng Panginoon. At ang tanong doon, Sir Rudy, paano tayo magkakaroon ng excellent spirit? Yung? Yun ang pinakamahalaga. Ano ba ang lagi na ano lang ba ang purpose? Ano ang daan para magkaroon tayo ng excellent spirit? Of course, gawin natin yung lahat ng bagay na kalooban ng Diyos. Yun. Amen. Pag mabuti, gawin natin. Pag masama, Ayawan huwag natin. gagawin. Oo. Ganun lang yan kasi malulungkot ang Diyos At salamat sa Panginoon na meron tayong programa na ganito para tayo magkaroon tayo ng aral o Sir Rudy, hindi ko nga makalimutan yung sinasabi ni Pastor, yung kapatiran natin, yung si Sir Bernie. Yung sinasabi Amen. niya talagang Come on. wala na talaga siyang nasa kanya na lahat. Oo naman. Bilyonaryo itong taong to. Ay. Pero nung wala siyang excellent spirit, ano ang nangyari? Ayun. Nakatulong ba yung temporal na bagay? Oo. Unang-una sa kanyang sarili? Ikaw ang makakapagpatotoo niyan, Sir Alam Rudy. mo, totoo yan, kapatid Kaya nga ang sukatan ng matagumpay na buhay ay hindi talaga yung material. Oo. Kundi talagang yun nangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mangyayari, ulad ang sabi natin, mangyayari yan kung mananatili rin ang pagkakaroon mo ng excellent spirit sa loob mismo sa sarili mo at sa pamilya mo. Yeah. Pag yan ay pinanatili mo sa sarili mo, totoo kapatid, ay wala ka nang hahanapin pa. Yeah. Dahil maging kakontentuhan, andyan. Totoo Bakit? yan. May excellent spirit ka. Actually, Brother Rudy, kung nasa iyo na lahat ang material na bagay, yan ang isang magpupus sa iyo para mawasak ang pamilya Abay, mo. totoo. Di ba? Kasi Ay, karamihan ng sinasabi natin may kaya sa buhay, no? May kayabangan, wasak kang pamilya, no? Saan ka man naroroon, talagang kasi kapag pakiramdam mo nasa iyo na lahat, ay hindi mo kailangan ng Diyos, no? At yun yung isang malaking problema sa atin. Yung priority natin bilang isang ama ng tahanan. Ano ba ang priority natin? Ano? At Sir Rudy, bago ko makalimutan, may pinapa-shoutout si Ma'am Leslie dito. No? Shoutout po daw kay Sir Jeffrey and Ate Mas. Mag-asawa sila from Australia. Kita mo? Wow, layo Hindi na natin kinakailangan pumunta ng Australia, pumunta ng Amerika, kasi nakakarating na tayo dun Amen. Yung programa natin nakakarating na dun di ba? That's Kaya right. Sir Jeffrey at saka si Ma'am Mas, maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po sa programang ito, Sir Rudy. Amen. Amen. So, Sige, go ahead, sir. Go ahead. Okay. So, mga kapatid, tingnan ninyo, protection, promotion, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Bunga ng pag-a-apply ng excellent spirit sa sarili at sa loob ng pamilya. Ng mga bagay na yan ay nangyayari, bunga na ang Panginoon ay nakakakita
na tayo ay maayos. Kaya nga, ang pabor niya ay pinagkakaloob niya sa atin. Yeah. So, wag natin kalimutan ang bagay na yan. Kaya nga, basic naman eh. Hindi sa mga nag-aakala na wala po kaming trabaho, nagkakamali po kayo. Trabaho po ito. Abay, ito pong ginagawa namin ay trabaho po ito. Maniwala kayo. Sabi nila, wala daw tayong trabaho. Ba, nagkakamali kayo ha? Ako po ay isang retirado, pero hindi po ako buhay retirado na katulad ng ibang sundalo. Yeah. Laging naghahabol sa oras, lalong-lalo na. Katulad dito, Sir Rudy, di ba? Talagang hinahabol natin para tayo makapunta sa Panginoon. Tama, amen. Kasi hindi ko alam, baka ito na yung huling programa ko eh. Di ba? Totoo Biyaya lang ng Diyos yan. Totoo yan. Pero kaya nga, kinakailangan talaga, tignan natin, ano ba ang priority natin? Paano tayo makapunta sa Panginoon? Kasi hindi naman natin hawak ang buhay eh. Ang buhay natin. Kaya dapat, yung connection natin sa Diyos, lagi nating i-connect yung ating maayos na relasyon sa Diyos upang mapanatili natin yung excellent spirit sa loob ng tahanan. Kita mo nga, Sir Rudy, di ba? Kahit wala kang pera, kahit wala kang magandang sasakyan, kahit wala kang magandang tahanan, di ba? Kahit ang ulam lang ninyo, tuyo. Amen. Pero kung masaya naman kayo mag-anak, Abay. ay, mas madadaigin ka pa na naka-baby back na nag-aaway dyan. Nag-uulan ng baby back Ay, yan. so yan. Realidad yan, mga kapatid. Realidad yan. Hindi yan na kung ano yung nakahain sa ating habag-kainan ay isang patunay na, yan ang isang magpapatunay na may excellent spirit tayo sa loob ng ating tahanan. Kahit talbos lang ng kamote yan, Sir Rudy. Basta may maayos kang relasyon sa Diyos. Sabi nga ni Pastor, pag maayos ang ating espiritu, lahat ng bagay ay magiging maayos. Amen. Yeah. Alam niyo mga kapatid, ganito lang yan. Fathers, leaders of the home, para sa mga kalalakihan na nauugulan at sa tahanan. Tingnan niyo po. Tandaan po natin yung sinasabi ng Biblia sa Proverbs chapter 26, verse number 12. Maliwanag po ito. Sabi po ng Biblia, kasi lahat po ng pinag-uusapan natin dito, bago ko po ituloy yung passage po na yan. Lahat po ng pinag-uusapan natin dito, this is not to put us down, but to encourage us more to trust in the Lord on giving us good relationship with our family and lalong with the Lord. You see, kaya nga po mga kapatid, we should not or we should stop. No, that's the point here. All right? We should stop entertaining other ideas or other philosophies from the world pagdating sa pagpapanatili. Because actually, itong topic natin na to, Sir Rudy, Sir Noel, hindi ito alam na topic. I mean, hindi ito binibigyang emphasis na topic sa mundo. No, hindi. Ang sa mundo lang, basta it appeals to the flesh, it's good. Yeah, that's basta right. it appeals to your emotion, it's good. Amen. You see that? Dito hindi. What we're trying to do here is that yung emotion natin should be driven by our conviction sa salita ng Diyos. Yeah. You see that? Hindi yung emotion na basta na lang tayo kung ano-anong i-express natin sa pamilya natin na walang basihan ng salita ng Diyos. Nabalik tayo. Kaya kung sinasabi yan mga kapatid, kasi minsan, katulad na nabanggit nga kanina ni Sir Rudy, minsan, tayo nandito, tayo mga tatay nandito, kung maglalagay lang tayo listahan ng viewers, sabi ko nga, sadly, mas nakakapagkuha pa kayo ng time to post other things, ha? Yeah. In fact, let me drop you this bomb. Yeah. Alright? Itong bomba na ibibigay ko sa inyo ngayong tanghali po na ito. Again, nasa sa inyo na ito kung ma-open kayo, but this is the reality. What you're posting are nonsense. Yeah, that's right. What's the sense of what you have just posted? Like for example, ano mang pinost nyo sa linggo na ito? What does it make? Does it make sense? Come on. Anong sense nung pinost nyo ngayon? Or rather, na-post mo ang programa na ikaw ay nanunood ng programa natin at ilagay mo dyan sa sa description ng iyong ipopost kung anong meron sa pinapanood mo, yun pa ang may sense. Come on. Yeah. You see that? Nakakapag-post kayo about your physical work, but you haven't yet posted anything about your spiritual work. Yeah. Sino nagpo-post pag nag-i-area ang tatay? Come on. Alam mo sino nagpo-post? Sir Rudy, Sir Noel? Come on. Mothers. Mothers, right.
Area leader po kami lahat dito. Sinasabi That's namin right. sa inyo to, hindi para ipahiya kayo, but we want to see you the truth. Yeah. Which we Amen. know, mga kapatid, which we know na nakikita nyo rin at alam ninyo. Yeah. Ito lang paalala ko pong iiwanan sa inyong talata, mga fathers. Again, sabi ng Biblia, Proverbs chapter 26 verse 12, maliwanag po ito. Maliwanag na sinasabi po ng Biblia, Proverbs chapter 26 verse 12. Maganda ito. Seest thou a man, ulitin ko po seest thou a man wise in his own conceit? Nakita ka na ba, sabi dito ng Biblia, ng tao na matalino sa kanyang sariling pananaw? You see? Sabi dito ni Solomon, there is more hope of a fool than of him. Wow. Mga kapatid, matindi ito. Fathers, matinding salita po ito. Yeah. Nakakita ka na ba ng lalaki na matalino sa kanyang sariling pananaw? Sabi niya, anong dinugtong niya? Kasi anong dinugtong niya ni King Solomon dito? Ano sabi niya? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa kanya. Akalain niyo po yun. Oh, there's more hope of a fool than of him. Maliwanag yun naman sinasabi ng Biblia. That's Mas may true. pag-asa pa yung mangmang kaysa sa isang tao na nagtatali-talinuhan sa Ayun. sarili niyang pananaw. Yeah. That's right. Eksakto na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyanong leader ng pamilya ngayon. Right. Nais ko Amen. pong sabihin sa inyo, as part of the CSI family, pag ganito po ang attitude natin, we will never be able to experience the blessing of keeping the excellent spirit in the ministry. Yeah. Amen. Sabi ko nga ito, matagal ko na po itong binabanggit. Pagka nag-practice tayo ng sarili nating perspective sa pamilya natin, malalayo tayo sa gustong mangyari ng Diyos sa pamilya natin. Amen. Sabi ko nga last Wednesday, it is God who originated the family. Therefore, it should be God na nasusunod sa pamilya. Amen. Siya ang nagsimula niyan. You see, wala tayong karapatan na baguhin kung anong sinimulan ng Diyos. Yeah, that's true. You see Amen. that? Kaya kung sinasabi ito sa inyo po, while we are yet still breathing, while we still have the strength to do it as the leaders of our family, tanggapin na natin ang katotohanan, baguhin na natin ang sarili natin while we can. Yeah. You see, Amen. isipin na lang po natin kung anong iiwanan mong pamilya pag nawala tayo. Yes, sir. Yung That's iiwanan ba natin ang pamilya makakapag-keep ng excellent spirit para tumuloy ang blessing? Yeah. You see that? Yan po yung mga dapat nating siya sa atin. You see, kasi, let's be honest, kung yung ginagawa po ninyong priority ngayon, is your work aside from your spiritual priority, kung pinapangunahan nyo ang physical priority, you see, alam nyo mga kapatid, na kulang yan kung pag-uusapan ng iiwanan lang para sa pamilya. Bakit? Mauubos yan eh. Yeah. You see, Tama. kahit anong inipon mo para sa pamilya mo ngayon Yan. at ihinanda mo para pag nawala ka, mauubos din yan. Yeah. Who told you that it will remain eternally? Yes. No. Yes, sir. You see, pero kung mapapanatili mo ang excellent spirit sa pamilya mo, ang source of blessing sa eternal. Wow. Kaya mawala tayo, eternal ang pasok ng blessing. Bakit? Yeah. Napanatili mo yung excellent spirit sa pamilya mo. The source of your blessing. Yeah. At ang Amen. blessing yan ay spiritual. And spiritual blessing is always eternal. Yes, sir. Mawala man tayo as Yeah. leaders of the family, tuloy-tuloy yung pagpapala sa pamilya. Bakit? Napanatili nila ang excellent spirit na iniwan mo sa kanila. Yes, sir. That's true. Amen. You see? Kaya nga, inuulit ko mga fathers, as we close this topic for this month, tandaan natin yung sinasabi ng Biblia. Huwag tayong pumayag na mas may pag-asa pa yung mangmang kaysa sa atin. That's right. That's true. Amen. Nakakahiya ito mga kapatid. Yeah. Mas may pag-asa pa yung mangmang kaysa sa atin. Wow. Oh, grabe naman yun, sir. Ba't naman sinabi nyo? Nagtatali-talinuhan tayo eh. You Yeah. see, nagtatali-talinuhan tayo. Pamilya ko to, ako magdadala, ako nakakalam. Talaga? See, sabi ko nga, simple lang ang tanungan ko dito, Sir Rudy, Yeah. Sir Noel. Yeah. Gaano kalapit sa Diyos ang pamilya mo ngayon?
Tama yan. Ay, ikaw na mismo, wag na tayong pumunta sa pamilya. Yeah. Ikaw na mismo. Yeah. Gaano ka kalapit ngayon sa Diyos? Amen. Amen. Yan ang dapat natin laging siyasatin sa sarili natin. Katotohanan ang dapat nating siyasatin sa sarili natin, mga That's fathers. true. Amen. Gaano tayo kalapit sa Diyos? Yeah. Okay lang yan, malapit naman yung asawa ko. Wala tayong pakialam sa asawa mo, ikaw. Yeah. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ikaw, yung katayuan natin ngayon bilang leader ng pamilya. Amen. Marami tayong kailangang gawing pagsisiyasat, mga kapatid. That's true. Nais lang namin encourage about sa inyo, habang buhay pa tayo, Yeah. habang Amen. humihinga pa tayo, Yun. habang may lakas pa tayo, Yeah. let's keep the excellent spirit in the family so that yung blessing is eternally Yes, sir. at Amen. hindi temporarily. Amen. I hope, mga kapatid, natulungan po namin kayo sa programa po na ito. Alright, magpapaalam na tayo, Sir Noel. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa pananatili nyo sa programang ito at naway nagdulot po kami ng pagpapala po sa iyo. Tatandaan po natin na ang layunin po ng programang ito ay para matulungan ang bawat isa sa atin na magkaroon po tayo ng maayos na pamilya Yan. at maidala natin ang ating pamilya sa mataas na paglilingkod sa Panginoon. Right. Mga kapatid, samantalahin natin. Katulad nga sabi ni Sir Joe, samantalahin natin habang tayo ay nabubuhay. Yeah. Na ibigay natin yung the best natin sa ating Panginoon. Na baguhin lang natin yung ating pananaw, mga kapatid. Na kung ikaw man ay nakafocus ngayon sa material na bagay, baguhin mo, subukan mo naman. Kung ilang taon ka na yan, baka hindi ka pa nakakaramdam ng pagpapala ng Diyos. I-shift mo kaya, palitan mo kaya ng eternal na bagay naman, Yeah. ang maging priority ng That's iyong right. buhay. Baka pagpalain tayo. Sigurado, pagpapalain. That's right. Kasi Amen, ako mismo, brother. gagarantiyahan kita, hindi ka malulugi kapag binigyan mo ng priority ang Diyos sa ating buhay. At salamat sa programang ito na personally, natutulungan ako ng programang ito. Amen. Magandang Amen. tanghali po sa inyong lahat. Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat po ng mga nanood sa atin at patuloy na sumusubaybay. At malayo man ang mga nanonood sa ibang bansa man yung iba o saan man kayo naroon, mga kapatid. Alam ko na anumang bagay na tinatalakay dito ay karagdagang kalakasan at karunungan para sa atin. At tunay yung sinabi ni Sir Noel, itry natin na baguhin naman yung mga style o pamamaraan na meron tayo. Yun. Kasi kung pananataliin na lang natin ganyan, para sa ampat, nakita mo na kung ano naging resulta niyan eh. Yeah. Bakit hindi mo palitan at isama mo ang Panginoon, yung pamamaraan ng Panginoon, ang gamitin natin. So, tulad na sabi ni Sir Noel, ang programang ito ay sadyang ginawa para matulungan ang pamilya na magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, lumago sa pananampalataya, at magkaroon ng magandang relasyon ang buong pamilya sa isa't isa. Amen. Thank you so much po sa inyong lahat at to God all the glory. Amen, amen, amen. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mamaya pong gabi, tabayanan po natin ulit ang programa ng ating pong simbahan, the preparation para naman sa mga young people natin, para sa mga tinatawag natin or young adults na sinasabi na siyang naghahanda ng kanilang sarili para sa pagpapamilya. And if you are preparing for that, enjoy the program. Later on, I believe, ito'y makakatulong po sa patuloy niyong paglago spiritually. Para pagpasok nyo sa life of marriage, you will be there maturedly. Yeah. Kaya wag na wag po natin kakalimutan mga programa po na ito. Lahat para po ito sa ikalalago po natin at ikaayos ng ating kalagayan sa harapan po ng Diyos. Amen. And of course, ano pa ba mga area activities na meron tayo natitira sa gabi po na ito, huwag po natin kalimutan. Let's continue to attend and let's make sure na tayo po ay patuloy na lalago sa ating pong mga programa na ating pong kinabibilangan sa Amen. bawat areas. Alright? So much for that. Again, have a blessed weekend to all of us. And let's keep on inviting more people for this coming Sunday. And this coming Sunday will be the last Sunday Wow. of the month of August. Kaya Amen. nga mga kapatid,
Mag-invite tayo ng mga tao para patuloy nilang makita ang kadakilaan ng Diyos sa Yes, ating sir. pong buhay. Amen. And so much for this, on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. God bless you all. Amen. Have a blessed Friday. Amen. Weary, downtrodden believer, I know the burden reliever. He is the sinless redeemer. He's my best friend. I met him on bended knee. He met me at Calvary, underneath that old rugged tree. That's where I've been. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Christians, don't give up trying. Mountains were made for climbing. The one who walks beside me will stand by you. I've never known him to fail. He's conquered both death and hell. So do not doubt that he will prevail. I've seen what he can do. 'Cause he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Yes, he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. He's everything I need.